welcome back po again sa ating YouTube channel, Kalingap JJ. Ayan, pa-like, pa-share, pa-subscribe mga kalingap. And syempre, vlog po kay Charmaine. Bigla na naman po siya pumunta po dito sa atin. May gusto daw pong iparating sa mga viewers. Syempre sa akin. Hindi po alam kung ano po yung magiging ano po nito. Kakalabasan ng vlog po na ito. Syempre kapag napunta po kasi dito si Charmaine, alam naman po natin kung negative na yung ano, yung mangyayari. Tulad nung dati, napunta siya dito kasi yun nga, sa LC. Natin kung connected ba yun Charmaine. Ba't bigla kang pumunta dito? Di ba galing pa lang tayo sa outing? Masaya-saya natin. Gusto ko lang po sana magpaalam Mapaalam ka? na maalis na po sa Saan? Sa Kalingap? Kasi kuya po, Bakit? di ba po, since po nung parang nawala po yung EDSI, yung love team ng EDSI, po kuya, nang may mga nag-chat po sa akin ng hindi na maganda. Ganun po. Kaya po parang naapektuhan na rin po ako, ganun. Hindi man po para sa naging oy, pero masakit man po baga talaga yan sa damdamin talaga ng tao. Kaya gusto ko po sana magpaalam na maalis na po. Wait lang, ba't yan agad yung naisip mo? Hindi mo talaga kayang hindi na kayang solusyonan agad-agad? I mean, solusyonan kahit pa konti-konti, ganun. Step by Kasi step. kuya, di ba pag nag-chat sila, hindi ko sila binablock, parang nire-restrict ko lang sila kasi po parang pag block baka masabi ng walang galang, ganun. Yeah. So iniisip mo pa yung kapakanan nila? Kasi sa sarili mong kapakanan. Kasi kapag ganun, kapag ni-restrict mo, syempre kapag naka-restrict, mababasa mo pa rin yung message, di ba? Sa messenger. So, kapag naka-block na, wala na. So ni-restrict mo kasi may respeto ka pa din sa kanila. Para kala nila nababasa ko yung message nila, ganun. Pero oo nga, nababasa mo, pero hindi lang nila nakikita na nasisin mo. Yun, yung nababasa mo. Pero ba't iniisip mo pa din yung kapakanan ng iba kaysa sa'yo? Kaya siguro nagkaganyan ka. Nahirapan ka masyado. Hindi ko na kasi kuya alam yung solusyon po talaga. Kaya gusto mo na din po mag-alis. Wait lang. Yung ano ba yung mga sinasabi ba sa'yo? Ano yung mga below the belt na? Opo. Sobra-sobra. May pagtatangka. Kuya, minsan wala man nung connect, like parang, syempre, yung parang, hindi ako insecure sa sarili ko na, mataba ako, ganun. Hindi ako pero minsan po, baga may matagal mong inipon yung confidence mo, tapos sisirain lang yung tao, ganun. Parang yun yung sa-iyo. Opo. Parang body shaming din yung ginagawa sa'yo. Kaya, po, lalo na po pati pag sa body shaming, kasi, dati po talaga, syempre, payat naman talaga ako. Tapos, nung hindi nga ako nagkakameron, ganun, tapos parang nanaba talaga ako. Kahit yung ganito ko po talaga. Nagpayat na po ito kasi nung nag-work immersion kami dyan sa same hotel. Na-insecure na talaga ako sa sarili ko kasi hindi po tayo nung nagbablog kasi madami, busy po nun sa sa isang page ni Kuya Rab. Okay. Yung ganito ko po talagang lumubot. Lubong-lubo talaga. Opo. Kaya na talagang doon na na ako parang sabi ko ayoko na lumabas kasi ang taba-taba ko ng ganun po. Pero nung nag-pray po ako nung kay Lord, tas ngayon na naman may nagsisira na naman, tas basta tandaan po nilang sinasabi ganun. Kaya syempre po, nakakasakit na rin naman po. So, dalawa pala yung message sa'yo, yung about sa EDSI, tapos yung sa paninira. Ano naman yung paninira sa sa EDSI na sinasabi pagtatangka sa'yo? Yung parang pinapaniwala nila ko na si Kuya Eds ganito, ganyan. Okay. Yung nababalita po bagang sila is doon si Kuya Eds. Pero, nung nakasama ko siya, parang talagang lalaki si Kuya Eds. Sinasabi sa'yo na sila is the Kuya Eds? Bakit naman? Ewan ko po doon, kasi nga daw po, never niya daw pong pinagtanggol sa Ate Biancy. Never daw po siyang nagsalita about doon. Parang sinisiraan si Kalingap Edu sa iyo. Opo. Kasi yun naman kasi ang
na ano natin baga, nakakasama. Kay Biancy, ano sinasabi sa'yo about kay Biancy? Ano po, na yung pag ano, nagyaman lang, na gano'n, hindi man sa ano, Okay. yung hindi naman nila pinaghirapan yung yaman, tas mayaman sila. Tas ngayong ano, ayaw na magpa-vlog. Ay, parang, yan yung sinasabing ano, utang na loob. So, dual pala yung ano. So, ibig sabihin mga kalihap, si Charmaine, yung mga ayaw kay Biancy, nagme-message din sa kanya. Tapos ayaw ko kay Kalinga Pedro, nagme-message din sa'yo. Ganun ang ibig sabihin. So, hindi lang pala isa. Tapos, yung pang sa body shaming. Grabe naman, nakakaabot pa din naman, nakakaabot sa iyo yung mga ganyan bagay na Pero usapin. kuya, nung ano po, nung may nang bash sa akin dun sa vlog mo, sa akin. Tapos Nagbasa ka ano, ng comment? Nagbasa ka ng comment? nagbasa pa ako ng comment, tapos ano, nang nagsabi daw ang taba-taba ko. Tapos alam ko yung ibang EDSA supporters, pinagtanggol talaga nila. Grabe naman sila. Tagal ko kaya kuyang inipon yung ano, confidence ko na talagang, kasi dati kuya hindi talaga ako lumalabas. Hindi pa ganito katawan ko, mas medyo payat pa ako. Oo. Na-insecure na ako. Tapos, nung, ano, nagda-diet ako, hindi talaga ako pumapayat. Parang lalo pa akong tumataba, lalo na pag na-stress ako, gano'n. Okay. Parang mas lalo akong tumataba na gano'n. Pero, kuya, hindi naman ako pinipimples talaga na ano. Pero, parang sa sobrang stress, nagkaka-pimples na ako sa daming mga So, chats, ngayon, mga gano'n. So, napansin ko pala, Charmaine, ngayon habang pinakausap kita, parang may ano ka dito, bigote. Kakabigote ka. Hindi ko rin, kuya, alam. Alam mo ba, isa din yan sign na baka may PCOS ka. For your information lang naman, para bigyan kita ng idea. Isa din yan sa ano, senyales. Pero hindi ibig sabihin nun, meron ka na nung ganun. Pero sign lang yun na may ano, na Kasi kuya, nung may PCOS. may ginawa rin po kasi ako dito. Pero bago ko naman yung gawin, medyo to talagang tumataba na ako ng walang dahilan. Parang na-insecure ako kasi pag nagme-makeup ako, kaya nakita mo, lagi talaga akong nakaayos. Talagang tinanggal ko talaga siya, tapos parang ngayon nag-aano na naman siya ulit. Sa mga ano, balik tayo din sa ano, mag-usapan. Bakit ano, ba't nagpa-apekto ka ng mabilisan dun? Hindi mo sinabi sa akin na agad na may ganun pala sa yung ano, nagme-message, ganun na yung nararamdaman mo. Bakit ano, parang itinago mo sa amin, sa viewers? Ano po kasi kuya nang parang ano nang sabi ko sarili. Sanay po kasi ako yung sarilihin po bagay yung ano, yung problema ko. Yung ganun. Na ano nga din kuya ko, talagang sobrang stress na ako kasi, di ba madami na po sa akin nagme-message. Tas yung tinitirhan po ng lalola namin, pinapalis na po kami dun. Yung sa ano, pinuntahan ko? Opo, pinapalis na po kami dun. Pinapalis na kayo Kasi dun? gagamitin na daw po ng may-ari. Pero totoong gagamitin ng may-ari ko. Paano yan? Saan na kayo ano? Edit patong-patong pa ng problema. Naghahanap po si lalola ng malilipatan. Kaso po ang problema nga po, Mga pananim. hindi man po, mga mahal na po baga yung, kunwari, kasi po baga ano yan yung, mabayad ka para sa 2 buwan. Ganun. Oo, may deposit. 1 month. 1 month deposit. Yung ganun. Doon po kami namang problema. Tapos, madami-dami din po baga kaming gamit. Kasi madami din sa bahay. Kaya nahirapan, gusto po sana nila lang yung kahit ano lang po, kahit sa medyo liblib, pero medyo malaki din ang malilipatan. Ganun. Kasi po yun nga. Doon po kaya talaga na ko, parang nagkaka-stress na ako. Doon pa lang po, tas nagpara sa sabay ng Hindi ano pala, kahit nagbabayad, kahit nakakapagbayad ka, talagang pilitan na talaga kayong sinasabi na. Ano kaya yan? Kailangan na maghanap ng malilipatan mo. Pero paano yan? Umalis ka naman na sa Kalingap. Magpaalam ka na. Hindi ko din po alam, kuya. Siguro lang yan, bugso lang ng patong-patong na problema. Kaya nangyayari sa'yo. Nakakapag-decide ka ng nakabase sa emosyon. Kasi po nung bago ko po yun nalaman. Bago po tayo mag-outing yun, nalaman ko na ganun nga yung nangyari dun sa bahay. Tas kuya, grabe nga yung uyak kuya dun kasi yung kapitbahay talaga namin. 9 yung aso namin kuya. Tas
Siyempre, mahilig talaga ako sa aso tsaka sa pusa. Hmm. Ano kuya, nilason yung 8. Oh? Oo. Tas sabi nila na yun daw talaga yung may gawa kasi kitang-kita. Kasi sila yung nagdadaan dun eh. Kasi hindi naman po yung daan, dun sila nagdadaan. Tas galit na galit talaga ako. Gusto ko talagang ano. Pwede yung demanda. Ano nga po, wala po kaming pruweba. Animal Pero Welfare Act. alam po namin na yun po talaga yung may gawa. Sabi ko nga kay Lola, pag nakita ko pa yung nananlaso ng aso, kahit hindi sa ating aso, hindi ako madalawang isip na ipakulong mo. Binanong ko talaga kasi kuya, grabe talaga yung uyak ko. Kasi syempre, feeling ko, hindi ko nga kuya kahit kahit palaka ayaw ko makapatay. Naawa ako. Alis ka, saan ka pupunta pala? Pag alis mo, saan ka na Kuya, sa Manila. Manila ka na? Ano po? So, doon ka na, for good ka na doon? Doon ka na magkahanap ng trabaho? Kuya, parang, sobrang saya ko nakagraduate ako ng grade 12. Kasi kuya, syempre, ayoko magsasayang baga ng oras. Di ba? Mapa Manila ako. Pag nagbalik pa ako dito, mahanap na ako agad ng trabaho. Pero, kung may pagkakataon po, mag-aral talaga ako. Maaral pa talaga ako. Mag-aaral ka? Kasi kailangan... Paano yun? Saan kayo doon? Saan ka matuloy doon? Ano papasukan mo doon? Yung sa loob man lang po ng bahay. Ah, Tapos libre magkakasambahay po, ka din? libre mo po lahat. Parang lang po ako, yung 3 po kami, di ba? Maluto. Magaan lang po ang trabaho. Maluto ka lang ng umagahan. Tapos sa tanghalian, bahala kayo kung anong lutuin nyo. Open po sila sa lahat. Tapos, hindi po sila maarte sa pagkain. Tapos parang masain ka lang po. Tapos kung kayang magluto ka na. Ganun po. Gabihan tsaka umagahan lang po. Tapos malinis. Tapos mabantay lang po nung aso. Yun lang po ang gagawin. Sigurado kung okay yung amo niya. Opo. Kasi kuya, Makilala niyo na? opo, pinaluto nga kami kuya ng gulay. Ay, nagluto ako. Tapos Okay. yun? So, ibig sabihin, nakilala mo na talaga siya. Opo. So, ibig sabihin pala mga kalingap, si Charmaine, may na pala po siya talaga, may plano na talaga. Kasi, dati na po niyang dati na pong na-encounter yung mga ganyan. Mga kalingap, sabi ko nga po ay, di man tayo po magpipilit ng ano po yung nila gusto. Kami nga ni Kalingap, parang di ba, kapag ayaw na nila, naman nila yun buong desisyon naman po talaga nila yun. Kaya po wala tayong magagawa po doon sa desisyon po nila. Ngayon, katulad din ni Bensi, di ba? Ayun na din magpa-love team. Pero Kalingap pa rin siya. Pero si Charmaine po parang alis na talaga siya sa Kalingap. Last message mo sa mga viewers. Thank you sa lahat po ng mga sacrifices mo kasi lalo na sa mga sponsor po. Kasi yung sa pagpapanood pa lang nila, malaking sakripisyo na yun ng oras. Yun po, maraming salamat po sa pagsuporta sa akin kay Kuya JJ. Sana po, tuloy pa rin po kayo sa pagsuporta sa kanya tsaka sa buong Team Kalingap. Special din sa mga sponsors. Ano po? Na nag-sponsor sa'yo, di ka iniwan, di ka binitawan. Thank you po masyado. Lalo na po sa kala Ma'am Birgit, kala Ate Denggen, kala Ma'am Christine Bugnat. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa akin kasi mula po grade 11 hanggang ngayon hindi niyo po ako binitawan na na pinabayaan. Talagang nagbigay po kayo kala Tita Bless po. Thank you so much po. Sila Tita Allen. Tita Allen, sila sila Ninang Elena. Diba? Maninang natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga lahat po ng suporta po kay Charmaine. Pagbibigay ng velvet sa'yo, diba? Tita Jazzy, Tita CJ, Mariano. Kaya, yun. Siguro ito na po yung huling vlog kay Charmaine.